Sa ambush interview, sinabi ng vice na lantaran na ang ginagawa ng mga kinatawan para paghandaan ng impeachment laban sa kanya. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila kung anong gagawin nila. Tayo naman trabaho lang. Ulul! Gago! Tayo naman trabaho lang. Kung nagtatrabaho ka, questionin nyo yung 6.352 trillion na na sinasabi ni Marcoleta. Gago! Trabaho lang, kagat dila ka pa, basagin mo yung mukha mo. Tawang-tawa ko dito eh. Asan na yan? Asan na yung hayop na yan? Sorry na. Ito. Panoorin natin to. Litan lang natin kasi baka machupulang ko tayo. Mahirap na, no? Ito, panoorin natin. Sabi dito, BP sa House hearing, paghahanda sa impeachment, ang ginagawang investigasyon, iginigiit? Ano ba? Saan ba? Iginiit na di sila magkaibigan ni PBBM. Hindi naman talaga eh. Kailan ba naging magtropa si BBM? Panoorin nga natin muna. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Humarap pero hindi nanumpa si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa paggastos ng budget ng kanyang opisina. Giit niya, paghahanda ito ng Kamara para sa isang impeachment case. Nang tanongin naman ng media sa relasyon niya sa Pangulo, hindi umano sila magkaibigan. At sagot niya sa kung makikipagtandem pa sa isang Marcos, never again. Nakatutok si Ian Cruz. Never again. Humarap si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay sa budget ng Office of the Vice President. Nagbunso dito sa privilege speech ni Manila Representative Rolando Valeriano na nagpunto sa umano'y maling paggamit ng pondo ng OVP. Sa umpisa pa lang ng pagdinig, mainit na ang balitaktakan nang tumangging manumpa ang vice. Daming epal, oh. Dito si Abante, ah. Gago! Bukas ka sa akin, Abante, ha? Marami pa kasi akong upload, eh. Presidente. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Tulala sila, no? Sabiyo nga, no? Hindi ko na ano yun. Hindi, Gago! Ito. Yung about dyan sa resource person at sa witnesses sa witness kanina. Alam nila yan. Alam nila yan na gano'n, na bakit yung sinasabi ni BP Sara na may oath yung sa witness pero sa witness role. Pero dito sa resource person wala. Alam ng mga turonggisman yan. Oo, talagang sinasadya lang nila yan para galitin si BP Sara para pag nagalit si BP Sara, may panibagong kakaabangan na naman, may ikakasira na naman sila kay BP Sara. Ganun yun. Kaya sabi ko, alam nyo yan? Alam nyo na yan? Ilang beses na kayo dyan sa hearing na yan, posibleng di nyo alam. Okay. Ma'am, ano lang po yun eh. Yung term lang po yun eh, pero si walang utang na loob, oh. So, considered as a resource person din po kayo eh. Yes, sir. Resource person nga po Kayo nakalagay witness dito. din po at saka resource person po. Hindi. Si dating Pangulo at ngayon Pampanga. Yan, ito, binarag sila ni Gloria Macapagal-Arroyo. Ito naman ang base sa isang dati umanong desisyon ng Korte Suprema, hindi maaaring ituring na pareho ang isang witness at isang resource person. We cannot just trivialize. Kasi you're just a witness. You're a witness. Pareho na rin yung witness, resource person. They are not the same. The Supreme Court says they are not the same. And not the same. Totoo naman. A different tier of protection from a witness. The point of the Honorable Arroyo is well taken. But we will proceed to the oath taking. If the Vice President refuse to take her oath, we will respect that. Please your right hand. Do you solemnly swear that... Sa huli, ang mga nanumpalang, ang mga resource person mula sa Department of Budget and Management at Commission on Audit at ang bise
na natiling nakaupo sa kanyang talumpati. Iginiit ng bise na Tayo na mga binabalita, puro yung kakasira lang ni Inday Sara. Eh yung katarantaduhan ng mga tolongges man, meron? Ba't wala kayong balita? walang ginagawang mali. Wala raw nawaldas na pondo at kung meron mang audit findings, handa raw nila itong sagutin sa COA at kapag may naisampang kaso, haharapin daw nila ito sa korte. Politika raw ang dahilan kaya siya ang puntirya ng investigasyon. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a salamat po, Ma'am Emma. Political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. Yes. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name Hindi, Kuya and my Goods. office to prevent future political Subscribe niya na, conflicts. Kuya Goods. What you are trying to do Gulo ng buhok ko. is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Tama. Matatandaan sa nakaraang pagdinig ng Oh, ba't mo pinutol? Putang inang... Ay, sorry. Papamura tuloy ako. Kahit ito, pinutol mo eh. Sarap-sarap ng bastos tong GMA na to. Walang buot eh, no? Gago! House Appropriations Panel, umalma si Vice President Duterte nang ungkatin ng mga mambabatas ang tungkol sa paggastos ng confidential funds ng OVP noong 2022. Nagrekomenda na rin ang Appropriations Committee na tapyasan ng mahigit 1 bilyong piso ang OVP budget para sa 2025. But you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. Dahil hindi siya nanumpa, hindi tinanong ng mga mambabatas si VP Sara. Pero bago magtanghali, lumapit ang bise kay Chua. Pagbalik sa upuan, muling Dapat sinapak mo eh. Gago! nagsalita ang bise para magpa-excuse sa pagdinig. You may request to leave the inquiry. Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-oath and alam naman po namin marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. Sa ambush interview, sinabi ng bise na lantaran na ang ginagawa ng mga kinatawan para paghandaan ng impeachment laban sa kanya. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila kung anong gagawin nila. Tayo naman trabaho lang. Ulul. Gago! Tayo naman trabaho lang. Kung nagtatrabaho ka, questionin nyo yung 6.352 trillion na na sinasabi ni Marcoleta. Gago! Trabaho lang, kagat dila ka pa, basagin mo yung mukha mo. sorry na, baka kasuhan ako nito. Mayaman pa naman to si Chua. Chua! Gago! Ha? Trabaho lang? Ano yan? Trabaho lang, walang personalan? Ulul! Ulo mo. Trabaho lang daw eh, no? Gago. With respect sa impeachment, wala naman po akong alam pa doon. Eh malamang, sino ka ba naman tanga? Eh di tinanggal ka ni Romualdez pag sinabi mong meron. Gago! Eh di pag sinabi mong may pinaplano ko yung impeachment, eh di nayari kayo. Huwag nyo nga kaming gawin tanga. Mabobo. Gago! Kaya na-high-blood na naman ako. Eh, naging banal na ako ng ilang linggo eh. Ayoko na magmura eh. Tangin itong mga hata ito, nakakapanginig ng laman ng puta. Wala naman kami pinaplano. Malamang, sino ba namang gago na sasabihin nyo agad yan? Kitang-kita na obvious naman sa ginagawa nyo na papunta na kayo doon. At alam din naman din namin na pinapatagal nyo yan dahil gusto nyo laging may propaganda.
may mga panakipbutas kayo sa mga kalechehan na ginagawa nyong kaululan sa gobyerno. Yun, ha? Leche na to. So, hindi ko po alam. Wala po akong idea sa impeachment. Basta tayo, ginagawa lang po natin yung trabaho. Hindi man siya tinukoy. Sumagot si Vice President Duterte sa pahayag ni Speaker Martin Romualdez na hindi nila kukutsintihin ng hypocrisy at evasion ng mga ahensya ng pamahalaan patungkol sa budget. Hypocrisy, hindi mo kukonsintihin. Puta na, may convicted nga sa inyo. Gago! Hindi mo kukonbinsin. May ano nga sa inyo, may tawag dito, may ano ba to? May convicted sa inyo, nagtatanong pa, pupunta pa ng SONA. Gago! Sabihin nyo hindi nyo kinukonsinte. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at sinasabi ko kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. Sa ngayon, hindi pa raw sila muli nakakapag-usap ni Pangulong Ito. Alam nyo, ano to eh. Ito yung mga sumampal. Oo, talagang bakat na bakat eh. Talagang bakat na bakat yung sampal dun sa pagmumukha ng mga tansu vlogger. Itong sinabi ni BP Sara. Ito, totoo naman. Hindi naman talaga sila magkaibigan ni Marcos. Nag-audition si Marcos sa Davao para maging Vice President ni BP Sara, etong si Marcos. Dahil hindi naman gahaman sa kapangyarihan ng mga Duterte at wala naman talaga rin plano ang mga Duterte, walang plano si BP Sara na tumakbo bilang Vice President or President, kasi President dapat ang tatakbo niya nun eh. So kontento na daw siya sa pagiging mayor niya sa Davao. No? Hindi naman dapat siya, pero napilitan nga at ang napagdesisyonan niya is Vice President. So, nanggaling mismo yan sa bunganga ng ate ni Marcos na nag-audition sila doon. At hindi naman talaga magkakilala tong Marcos at Duterte. Sadyang talagang dinayo nila yan doon si Sara at pinakiusapan dahil hindi nga sila mananalo kung hindi dahil kay BP Sara Duterte. Diba? Ganun yun. Ay, sir, Kuya Arthur, sa iya, shoutout, Ate Tess. Ay, wait lang. Sige, babalik kayo. Hindi kita napansin. Ikaw ang Hippocratic tamba. Easy, Jess. Easy, kalma. Wow lang, Diyos ko. Ano to? Kapal ng pismo. Puta na, bisakul. Gago, bago ka mambash, anuin mo muna yung pagiging bisakul mo. Ako, Bisaya lang ako, pero hindi ako bisakul. Gago! Sabi wow lang, bulul pang hayop. Diyos ko, kipal ng pismo. Mag-English ka pang hayop ka, sala naman. Tantadong to, hayop na to, nang bash ka pa. Sino bang sinasabihan mo makapalang Ayusin mo nga yung comment mo. Sorry kung si Tamba sinasabihan mo, pero medyo pangit yung comment mo. Ayusin mo yan, ha? Rainier, shoutout. Salamat, Sir J. Nag-live ka kahit hindi pa bumalik ang super hyper mo po. Laban lang. Di po ba ako hyper? Gago! Di po ba ako hyper? Nangihina pa ba ako sa kondisyon na to? Sir J, kick nga nung mga basher dito. Yan nyo sila. Viewers din yan, mga putang inang yan. Yan nyo lang. Okay, tuloy natin to. Bongbong Marcos. Huli pa raw silang nagkausap noon pang nagbitiw siyang kalihim ng Department of Education. Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. At nang tanungin kung may pagkakataon pang makipag-teammate siya sa mga Marcos. Never again. Pag-alis ng bise sa pagdinig, never again. Wala na kay pag-asa. Kaya natatakot tong mga Marcos. Sulit nila yung termino nila kasi hindi sila makakaulit. Pustahan tayo. Tanso ha?
Ha? Ano? Ha? Oh. Gago! Oh, patakbuhin nyo nga si Marcos sa susunod. So, si Amy. O, game. Ano? Mananalo? Tangina nyo. Gago! Never again. Ay, sakit. Saklap nun. Never again. O, Ate Lodi, Ate Trisha, Ate Tess, shoutout, Drogon, Garski. Puto na, never again. Ang sakit nun, sinampal. Rainier Miranda, shoutout, di ba? Ang paborito kasi ni mga Marcos is prutas, is mango. Manggagamit. Gago! Oh, grabe, no? Okay, tuloy natin. Agents.